Magandang araw po sa inyo. Narito na po ang ika-20 yugto ng ating kwento, ang nakaraan. Nang makarating sina Athena sa location kung saan kukunan ang nasabing reality show, nalaman ni Athena na si George pala na kapatid ni Sander ang may ideya na mag-participate sila sa naturang show. Nalaman din niya na ang halos lahat sa crew at staff ng nasabing show ay mula sa kumpanya nito, maliban lamang sa grupo ng mga direktor. Nang dahil naman sa tulong ni Joaquin ay natuklasan nila na ginamit pala ni George ang trial video ni Athena at tinampered ito. Pinalabas nito na si Stella ang nasa naturang video upang makwalify ito sa screening ng reality show na iyon. Pero bago po tayo magpatuloy, paki-like po ng ating video, paki-click din po ng subscribe button, gayon din ang notification bell icon para laging updated sa mga susunod na uploads ng ating kwento. Sabay-sabay po nating pakinggan ang ika-20 yugto ng ating kwento, You Are the Reason. Hindi inaasahan ni George na alam ni Athena ang ginawa niya tungkol sa trial video nito. Nagmamadali itong tumayo sa harap ni Athena at saka hinarap ang deputy director. Mr. Louie, let's talk about this tomorrow. Nanatili namang kalmadong nakaupo si Athena sa orihinal nitong posisyon. Louie looked at Athena disgustingly. Talagang nasayang lang ang oras ko dito. Pagkasabi nun ay galit itong lumabas ng meeting room na iyon. Nang magsarado na ang pinto, hinarap naman ni George si Athena. Athena, ano ba sa palagay mo ang ginagawa mo? Si Louie ang deputy director ng show na ito. Ano ba sa palagay mo ang mapapala mo kung inisin mo siya? Kung talagang gusto mong manggulo, dapat lumabas ka na lang muna ng kwartong ito at hindi mo na idinamay pa si Stella. Do not drag Stella with you. Nagpapatawa ka ba? Who was the one dragging her down? Pagkasabi noon ay tumayo ito and turned around calmly. Nang muling tumingin si Athena kay George, her expression was full of helplessness. I was just standing up for myself. After being misunderstood, wala na ba akong karapatang mag-explain? Hindi ba't artist ako ng kumpanya nyo? Athena, sa palagay ko, lumampas ka na. Kung sasabihin mo yan, lalo lang malalagay ang kumpanya sa hindi maganda. Mabuti pa, tawagan mo si Louie at mag-apologize ka sa kanya kaagad. Pagkuway sabi ni Sander kay Athena. Napasimangot naman si Cheryl pagkarinig niya ng sinabi ni Sander. Kung mag-a-apologize si Athena, para na rin itong inamin at pinatunayan na ang lahat ng nalaman ni Louie ay totoo. Kaagad namang iniabot ni George kay Athena ang telepono habang patuloy pa rin si Sander sa pagkumbinsi kay Athena na mag-apologize kay Director Louie. Kung hindi gagawin ni Athena ang pagtawag dito, siya na naman ang palalabasin ng mga itong may kasalanan sa lahat ng nangyayari sa kumpanya. Kung ang nangyaring ito ay nung katulad ng dati, hindi magdadalawang isip si Athena na sundin ang mga ito. Pero ngayon, dahan-dahang nagtaas ng tingin si Athena at saka nagsalitang muli. Are you sure you want me to make this call? Athena, hiniling ko na lumahok kayo ni Stella sa reality show na ito para na rin sa ikagaganda ng karir mo. Kung hindi kayo makakapag-participate dito, pati imahe ng kumpanya ay maaapektuhan. Why are you so against the deputy director? Me? Against him? Nagsasabi lang ako ng totoo. Well, kung talagang gusto nyong tawagan ko siya at mag-apologize, then itatanong ko na rin sa kanya kung paano na-qualify si Stella para lumahok sa show na ito. Talagang hindi na tinag si Athena sa sinasabi ng magkapatid. Pagkarinig naman ni George sa sinabi ni Athena, kaagad na nagbago ang isip nito.
Kapag nalaman ng group of directors na pineke ang trial video ni Stella, the consequences would be unimaginable. Hindi lang sa hindi na makakapag-participate pa si Stella, pati na ang connections na kanyang na-acquire over the years ay maaapektuhan. It would also ruin the whole company. Okay, Athena, naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Subalit, kailangan mong maintindihan that it was Louis' order to not use you. I can't save you, pero gagawin ko ang magagawa ko para matulungan kita about this. Let's call it a day. Tomorrow. Ang ibig sabihin ba nito, kapag nagbago ang isip ni Louis, hahayaan niyo akong mag-participate? Nakuha ni Athena ang pinupunto ng salita ng mga ito. Ginamit ni George ang trial video ni Athena para makapasok si Stella sa reality show na iyon. At pagkatapos ay siniraan nito si Athena sa deputy director upang tanggihan nito si Athena na mag-perform. Kapag patuloy nilang naisagawa ang mga plano nila, pagbalik ni Athena sa bansa, magiging imposible na para dito ang makabalik pa sa entertainment industry. Subalit matagal na rin naman si Athena sa industriya at alam na din niya ang kalakaran dito. And she is not easy to deal with either. Ang kanyang naging rason kung bakit nagawa niyang i-provoke si Louis at George ay dahil buo ang kumpiyansa niyang magtatagumpay siya. Athena, do you still want to fight for this now? Tanong ni Sander kay Athena. Dati, lahat ng sabihin niya kay Athena ay kaagad na sinusunod nito at nakikinig din ito sa kanya. Pero ngayon, talagang nagbago na ito ng tuluyan, isip ni Sander. Oo, sa oras na pumayag sila na mag-participate ka sa kompetisyon, wala namang rason para hindi ako pumayag. Isa kang artist ng global entertainment at hindi naman iyon makakasama sa kumpanya. Sagot ni George sa tanong ni Athena. Sister, hindi na nakatiis pang sumabad ni Stella. Kung lalabas sila ni Athena sa iisang screen ng magkasama, malamang na ilang segundo lang at matatapos na siya kaagad sa show. This is settled, muling sabi pa ni George, but the shooting schedule is very tense. Kung hindi magbabago ang isip ni Louis bago mag 8 o'clock bukas ng umaga, magpapapunta ako ng tao sa'yo para maihatid ka pa uwi sa Pilipinas. Dugtong pang sabi nito. Sigurado siyang galit pa rin si Louis. Kung nagawa ni Athena na ipahiya siya sa harap ng maraming tao, siguradong i-reject nito ang performance ni Athena. Pag nangyari iyon, hindi na nila problema iyon. That's what you said. Pagkasabi noon ay agad na tumayo si Athena at lumabas ng meeting room. Pagsarado ng pinto, agad namang hinagip ni Stella si Sander. Anong gagawin natin? Kapag nalaman ni Louis na gawa-gawa lang natin ang mga kasinungalingang iyon, shut up! Bago pa makasagot si Sander ay pinutol na ni George ang sasabihin ni Stella. Akala mo ba ay nasa Pilipinas ka pa rin? At pwede mong sabihin ang lahat ng gusto mo? Sander, pakiusap, ilabas mo na siya dito. Kaagad namang sumunod si Sander sa sinabi ng kapatid at umalis na kasama si Stella. Nang maiwan mag-isa si George sa conference room, kaagad itong tumawag sa hotel kung saan niya ikinuha ng reservations sina Athena. Inutusan niya ang photographer para makipagkita kay Athena upang maisagawa na ang plano nila. Kapag na-expose na ang skandal, hindi na siya matatakot pa kay Athena. Subalit, sinabi ng hotel staff sa kanya na hindi naman nagstay si Athena sa hotel na iyon. Ang kwartong naka-reserve para dito ay hindi pa na-occupy since the day she arrived. Ano? Gulat na tanong ni George. Pagkaraan ay ibinaba na nito ang telepono at tinawagan ng ilan niyang tauhan at inutusan silang hanapin kung saan namamalagi si Athena.
Kailangan niyang malaman kung saan ito nag-i-stay. Hindi umaayon ang lahat sa kanyang mga plano. Athena was not as simple as she thought. Samantala, sa villa ni Joaquin, tiningnan ni Athena ang invitation na iniabot ni Joaquin sa kanya at bahagyang ngumiti. "Nag-aalala ka na naman ba sa akin?" tanong ni Athena dito. "It's not a big deal. In-advance ko lang ang plano next week." Ang invitation na iyon ay ang movie exhibition hosted by San Miguel Media Entertainment. Ang lahat ng dadalo dito ay mga malalaki at sikat na actors at mga professional directors sa industriya. Ang mga artist ni George were not qualified to participate. Athena didn't have to consider that the marriage relationship between them would be public. "You're always spoiling me." Pagkasabi niyon ay ipinulupot niya sa leeg ni Joaquin ang mga braso niya, saka inabot niya ang mga labi nito at ginawaran niya ito ng halik. Little by little, they were immersed in the sweet kiss. When Athena couldn't handle it anymore, Joaquin let go of her at pagkatapos ay huminga ito ng malalim. "Kung wala ka lang ibang gagawin for tonight, I would never let go of you that easy." Pagkaraan ay sabi ni Joaquin na medyo namaos ang boses. "Thank you so much, Mr. San Miguel, for showing mercy on me." Natatawang sagot ni Athena dito. Athena liked the way she got along with him. Napakalapit nila sa isa't isa at sinusuportahan nila ang isa't isa. Iyon ang kanyang ideal kind of marriage. No one completely possessed the other, but they were the closest person to each other in the world. Bukod kay Joaquin, wala nang iba pang nakapagparamdam sa kanya ng ganoong pagmamahal at kasiyahan. "Mag-uutos ako ng taong maghahatid sa iyo doon." Maya-maya ay sabi nito sa kanya. "Hindi ako maaaring magpakita doon ngayong gabi. Kaya mag-isa kang haharap sa mga naroon. You take care of yourself, okay?" Kung pupunta doon si Joaquin na kasama siya, ito ang magiging spotlight ng lahat ng naroon. At isa pa, nais lang nitong bigyan siya ng pagkakataon para maging patas sa pagitan nila ni Stella. Ayaw na ayaw ni Athena na gagamitin niya ang kapangyarihan ni Joaquin para lang makamit ang mga nais niya. Kung gagawin niya iyon, it would not be an opportunity that she got because of herself and she would not be satisfied. Pagkaraan ay hinalikan niya itong muli. Alam na alam nito ang nilalaman ng puso niya at kung ano ang talagang gusto niya. Nang gabing iyon, maraming mamahaling sasakyan ang nakaparada sa parking lot kung saan gaganapin ang movie exhibition na iyon. Marahang lumakad si Athena patungo sa exhibition hall sa tulong ng guidance staff doon habang napapaligiran ng mga bodyguards. Naglagay lang siya ng manipis na makeup at isinuot ang silver gray evening dress na inihanda ni Joaquin para sa kanya. The exquisite design of the dress perfectly showed her sexy figure. Tinernuhan niya ito ng headdress at isang simpleng necklace. Nagmukha siyang isang diwata habang marahang naglalakad sa hallway. "A foreign actress?" Narinig niyang tanong ng isang naroon. Mukha siyang pamilyar. "I'm sure nakita ko na siya dati." "Who is she?" Tanong ng isa't isang naroon. Ang kanyang appearance ay talaga namang nakaagaw ng atensyon ng lahat ng naroon. Kung sa bagay, dati na siyang naging movie star of the International Award Ceremony and Fashion Week. Ang kanyang natural na pag-uugali ay hindi maaaring ipagkumpara sa kahit na kanino. Subalit nag-retired siya ng ilang taon. Habang naging palaisipan sa bawat isa ang identity niya, isang malakas na boses ang narinig na tumawag sa pangalan nito. "Athena!" Agad na napalingon si Athena sa pinanggalingan ng boses na iyon. Nagulat siya nang makita niya kung sino iyon.
Bahagya nitong hinawi ang ilang taong nakaharang sa pagitan nila. Kaagad siyang lumapit dito at niyakap niya ito. It was Sondra. Hindi ko talaga inaasahang magkikita tayo dito. We haven't seen each other for 3 years. Kumusta ka na? Sunod-sunod na tanong nito kay Athena. I'm fine. Pasensya ka na kung ngayon lang ulit ako nagpakita, sagot naman niya dito. Palagi siyang nagpapasalamat dito sa lahat ng tulong at pag-aalaga nito sa kanya in the past. Kung hindi dahil sa mga naging movie nito noon, hindi niya mararating ang kinalalagyan at status niya ngayon. Narating niya ang daan ng tagumpay ng unti-unti. If she were to skip any of it, the ending would have been different. Nang makita ng mga tao kung gaano nila kakilala ang isa't isa at nang marinig nila ang pagtawag nito sa pangalan niya, kaagad nilang naalala ang diyosa sa movie industry back then. Siya ang foreign movie star na minsang nakipag-collaborate kay Sondra. Naalala ko noong inimbitahan ko siyang mag-participate sa isang malaking production movie. At hanggang ngayon ay sikat pa iyon kahit 10 taon na ang nakalipas. Narinig niyang sabi ng isang naroon. Pagkatapos noon ay nag-retired na siya. Hindi ko inaasahan na makikita ko ulit siya dito ngayon at maganda pa rin siya. Is she going to make a comeback? Tanong naman ng isa pa. Bagamat ang mga bisitang naroon ay curious tungkol kay Athena, napanatili nila ang magandang pag-uugali. Hindi nila ito nilapitan at hindi inabala ang pag-uusap sa pagitan nila ni Sondra. Ang lahat maliban sa isa na naroon ng gabing iyon at ang taong iyon ay ang naniwala sa mga salita ni George tungkol kay Athena, si Deputy Director Louie. Nasaksihan ng dalawang mata nito ang mga pangyayari ng gabing iyon. Ang kagandahan ni Athena at kung paano ang turing dito ni Sondra. Ang isang movie poster na nakita niya dati ay biglang nagbalik sa kanyang alaala. Bakit hindi niya iyon kaagad naalala? Siya iyon, ang nagbida sa isang pelikula ilang taon na ang nakaraan. Kaagad nitong nasapo ang kanyang ulo. Na-realize niya how stupid he was that day. Louie, siya yung kinukwento ko sa'yo dati. The star that had been silent for 3 years. Pero bakit hindi mo man lang binanggit sa akin ang kanyang pangalan? Talagang nagsisisi ito sa nangyari. Ilang beses na ngang nabanggit sa kanya ni Sondra ang tungkol kay Athena. Na kung may pagkakataon at nangangailangan ng foreign actress, mas mabuting subukan nilang imbitahan si Athena. Hinintay nila ang pagkakataong ito, subalit hindi man lang nito nabanggit ang pangalan ni Athena. Muling nagsalita si Sondra. Paano kasi, nung panahong iyon, nagpasya na siyang mag-retire. Ayoko namang mang-istorbo sa private life niya. Pero ngayon, she's back. Kasabay ng isang malalim na buntong hininga, naglakas loob itong mag-apologize kay Athena. I'm sorry. Napakatanga ko para maniwala sa mga paninira nila sa'yo. Napakunot ng noo si Sondra, hindi niya maintindihan kung ano ang ibig nitong sabihin. Athena, anong nangyayari? It's just a little misunderstanding. Naniniwala akong hindi niya naman sinasadyang gawin iyon. Kahit pa nga sabihin niya dito ang tungkol sa mga movies niya noon, hindi rin siya nito paniniwalaan. Sa dami ng nakapanood kay Athena at si Sondra bilang patunay, ang kakayahan ni Athena ay hindi na kailangan pang questionin. Maraming bagay akong gustong sabihin sa'yo at marami tayong dapat pag-usapan. Let's go inside? Pagkaraan ay sabi ni Sondra kay Athena. Pagkasabi niyon, ay magkahawak kamay na silang pumasok sa loob. Naiwan si Louie na nakatayo. Agad nitong nilagok ang champagne na hawak nito sa sobrang kaba na nararamdaman niya sa mga pangyayari. Muntik na siyang makagawa ng isang malaking pagkakamali. Kung hindi niya nakita si Athena ngayong gabi,
Patuloy siyang maniniwala sa mga kasinungalingan ni George tungkol kay Athena. Hindi niya inaasahan na magagawa ng mga itong magsinungaling sa kanya. Kailangan niyang maitama ang pagkakamali niya at kailangang mapigilan ng mga tauhang mawalan sila ng isang magaling na artista. Naging napakasaya ni Athena ng gabing iyon. She missed Sondra very much. Nagpaalam na sila sa isa't isa makaraan ang ilang oras na pag-uusap. Miss Sondra, hindi ko nakakalimutan ang lahat ng mga tinuro mo sa akin after so many years. I look forward for our next project. Pero may mga pribadong bagay pa akong kailangang asikasuhin, kaya hindi na ako maaaring magstay ng matagal dito. Magalang niyang sabi kay Sondra. As long as you would act again, siguradong magkakaroon tayo ng chance na magkitang muli. Pagkasabi ni Sondra noon, ay hinagip nito ang kamay niya at muling nagsalita. You've become more mature than before. Naniniwala akong mas malayo pa ang mararating mo this time. Maaari pa nga niyang malagpasan ang dating posisyon niya bilang queen of the screen. Her future was limitless. Paalis na siya nang makita niya si Louie na naghihintay sa kanya sa parking lot. Miss Athena, maaari ba tayong mag-usap tungkol sa shooting ng show? Hindi ba't malinaw mo nang tinanggihan ang partisipasyon ko kaninang umaga? Prangkang sagot niya dito. No, nagkamali ako. As long as you're willing to participate in the shooting, papayag ako sa kahit na anong kondisyon. Hindi mo maaaring sabihin yan kung hindi ka sigurado. Paano kung sabihin kong isang foreign face lang ang gusto kong manatili sa film? Mariin niyang sagot dito with a strong aura. Taimtim na tumango ito. Okay, kaya kong ipangako yan sa'yo. Then, see you tomorrow. Pagkasabi niyon ay kaagad na itong sumakay sa kotse ni Joaquin. Ang susunod ay kailangan na lang niyang maghintay kung ano ang mangyayari bukas. Sa sandaling gumawa sila ng ingay, kailangang maging handa rin sila sa pagharap sa kahihinat na nito sa sandaling ma-expose ito. Hindi naisip ni George na magkakaroon si Athena ng opportunity para dumalo sa ganoong event. At hindi din ito naisip na makukuha ni Athena na iparealize kay Louie ang katotohanan. Nang makarating si Athena sa villa, nakatanggap siya ng tawag mula kay Sander. Ayaw na sana niyang sagutin ang tawag nito. Subalit na pag-isip-isip niyang kailangan niyang sagutin iyon. Athena, malinaw naman ang sinabi ni Louie kaninang umaga. Siya ang deputy director ng show. Kung hindi ka makakalampas sa kanya, imposible nang makasali ka pa sa pag-film. Nakapagbigay na ako ng instruction sa company para ma-book ka ng flight pabalik sa Pilipinas. You will go back early tomorrow morning. Sinabi iyon ni Sander nang ganun lang kadali na animoy nawalan ito ng mabigat na pasanin. Bakit gano'n na lang ang pag-reject niya sa akin? Hindi mo ba ipinaliwanag sa kanya ang tungkol sa mga naging projects ko before? Kunwaring tanong niya kay Sander. Ano pang silbi ng mga naging projects mo from the past? Hindi namin alam kung bakit nagkaganoon. Things have already come to an end. Ano pang hihintayin mo? Ngayon, nag-request sila na isang foreign actress na lang ang kailangan nila. And that could only be Stella. Huwag ka munang magsalita ng tapos. Ginagawa ko lang kung ano ang dapat kong gawin. Wala akong pakialam kung siya lamang ang gusto mong suportahan. Subalit kung susubukan mong apakan ako, that would be impossible. Naging stepping stone na siya ng mga nagdaang taon. Hindi pa ba sapat iyon? Tanong ng isip niya. Habang patuloy siyang nakikipag-usap kay Sander ay lumapit sa kanya si Joaquin at hinawakan ang kanyang kamay. Tahimik siya nitong sinuportahan. Nabulag si Sander ng yaman at kasikatan. Nagsamantala siya kay Athena sa lahat ng bagay
at hindi siya nagtira ng kahit na ano para kay Athena. Napaka makasarili mo. Nag-retire ka na, 'di ba? Ngayon, ayaw mong hayaan ng ibang maging popular. Buti na lang hindi ako nagkamali ng piniling tao. You don't deserve to be my woman. Dugtong pangsabi ni Sander. Sa puntong iyon, ibinabana ni Athena ang telepono at kaagad siyang humugot ng isang malalim na buntong hininga. Agad namang tinapik-tapik ni Joaquin ang kanyang balikat and comforted her. Kinaumagahan, muling nakatanggap ng tawag si Athena mula naman kay George. Muli siya nitong pinapupunta sa kumpanya. Sinabi nitong magpapapirma na ng kontrata ang group of directors. Mukhang wala pa itong kaalam-alam sa latest situation at wala din naman siyang balak na ipaalam sa mga ito ang totoo. Obvious naman na gusto lamang nitong muli siyang ipahiya. Subalit sisiguruhin niyang mabibigo ito sa kanyang mga plano. Ang pagbubuntis ni Stella ay hindi pa na-expose. Ngunit hindi magtatagal at kakailanganin na nitong tapusin ang shooting sa lalong madaling panahon. Napakatahimik sa loob ng meeting room na iyon. Nagbukas ang pinto at pumasok si Louie. Tanging ang tunog na nagmumula sa leather shoes nito ang maririnig sa buong silid na iyon. "Louie, you're here!" Agad na bati dito ni George. "Nakahanda na ang kontrata. Huwag kang mag-alala. Stella will definitely perform well." Nakangiti pang sabi nito. "And according to what you've said yesterday, nagdesisyon na kami na huwag payagan si Athena na mag-participate dito. After all, she is not qualified to..." Hindi na naituloy pa ni George ang sasabihin dahil kaagad na itinaas ni Louie ang kamay nito upang huminto siya sa pagsasalita. "Hindi ako nagpunta dito ngayon para sa pag-sign ng contract. I am here to inform you on something. The group of directors has confirmed the foreign actress at hindi iyon si Stella." "Ano?" Gulat na tanong ni George. "Louie, anong nangyari? Nakita mo naman ang video ni Stella. She's absolutely skilled." "Isa iyong kasinungalingan. Napakalabo ng videong iyon. Totoo bang si Stella iyon? At sinabi mo rin sa akin kahapon na si Athena was an outdated female celebrity at wala siyang kakayahang umarte at higit sa lahat ay nakakahiya ang pag-uugali niya." Pahagis nitong ibinaba sa table ang isang folder na naglalaman ng data ni Athena. Siya ay minsan ang naging queen of the screen and a good friend of Director Sondra, the chief director of the show. Even the most foolish people would know who to choose between her and Stella. Mariin at seryosong sabi ni Director Louie. "No!" Tanging nasabi ni George. Hindi nito malaman ngayon kung anong sasabihin. "Enough. Wala akong objection kung sino ang gusto niyong suportahan. It's your company business. Subalit hindi ko kayo mapapatawad sa pagsisinungaling sa akin." Galit nitong hinampas ang table. Kung hindi lang dahil sa paninirang ginawa ni George kay Athena, hindi sana niya mami-misunderstood ito. Muntik na sana silang mawalan ng isang magaling na aktres. Pero nandito na si Stella at matagal na natin itong napag-usapan. Isa pa, malapit nang mag-umpisa ang schedule ng shooting. Gusto nyo pa ba talagang palitan siya? Sa ngalan ng ating mga pinagsamahan, don't be so heartless. Sinubukan pa ni George sabihin ang lahat para baguhin ang desisyon nito. Well, whether it's a foreign actress or whatsoever, wala naman akong karapatang mag-decide sa bagay na iyan. Ang desisyon ay nasa kamay ng napiling aktres na iyon. Kung ganon, sabihin mo sa akin kung sino siya at ako ang kukumbinsi sa kanya na isama si Stella sa shooting ng show. George was confident that she could deal with anyone.
Subalit hindi nito inaasahang makita si Athena na lumalakad papasok sa meeting room na iyon. "It's her," kalmadong sagot ni Director Louie. Sobrang galit ni George nang malaman ito. Humarap ito kay Sander. "Anong nangyayari?" Sa mga oras na iyon ay dapat ay nakasakay na si Athena sa plane pabalik ng bansa. "Hindi ko alam," agad namang sagot nito. Napakunot noo itong tumingin kay Athena, looking casual and relaxed as ever. "Athena, anong ginagawa mo rito? Get out of here. This is none of your business," pagkuway sabi ni Sander kay Athena. Nginitian lang siya nito at patuloy na lumakad palapit kay Director Louie. Kaagad namang inilahad ng direktor ang kamay nito and they shook hands politely. "Good morning, Deputy Director. Let me introduce you to each other. This is Athena, the participator of our reality show," diretsyong sabi ng direktor and look at George coldly. "Siya ay isa ring talent ng inyong kumpanya. It's not a disgrace for us to cooperate with her, isn't it?" Sinubukan ni George na manatiling kalmado sa kabila ng nararamdaman niyang galit sa dibdib. Of course, dahil si Athena ang napili ng group of directors, we must support her. Si Athena at Stella ay parehong artist ng aming kumpanya at normal lang sa kanilang dalawa na magkasamang mag-participate sa mga ganitong show. Hindi ba, Athena? Sinikap nitong makuha ni Athena ang ibig niyang sabihin. Kapag ipinahiya siya nito sa harap ni Director Louie, ang Global Entertainment ay magiging kahiya-hiya sa buong industriya. Nag-aalalang tumingin kay Athena ang direktor. "Anong kailangan mo na gawin ko?" "You've helped me a lot. I can handle the rest," sagot naman ni Athena sa direktor. "Don't worry, I will definitely participate in the shooting," dagdag pa niyang sabi dito. "Hihintayin na lang kita sa labas," muling sabi nito kay Athena. Tinapunan din ito ng tingin si George bago naglakad palabas ng meeting room kasama ang mga tauhan nito. Inaasahan na ni Athena na magiging ganoon ang reaksyon ni George. "Athena, anong ibig sabihin nito? Kailangan mo ba talagang gumawa ng eksena?" Nang makita ni Sander ang pagsara ng pinto, ay kaagad itong nagtaas ng boses kay Athena. "Wala nang namamagitan sa ating dalawa ngayon. At ikaw na rin ang may sabi na imposible nang bumalik tayo ng katulad dati. Bakit mo kailangang laging kalabanin si Stella kahit saan? Nagseselos ka ba kay Stella?" "Nagseselos? Nagpapatawa ka ba, Sander?" Sarkastikong sagot dito ni Athena. "Binabawi ko lang ang dati kong posisyon. Wala akong pakialam sa pagsuporta mo kay Stella. Subalit ang video na ginamit nyo para ma-qualify si Stella sa show na ito ay malinaw na pag-aari ko. Ginamit nyo iyon and violated my rights. Hindi ko sinabi sa Deputy Director ang totoo, and it's already a sign of respect for you. I've done my best at wala akong balak na maging stepping stone ni Stella," patuloy na sabi ni Athena. "Sander, alam kong hindi ako maaaring ikumpara sa kanya. Kalimutan na natin ito. Mas mabuti pa sigurong bumalik na lang tayo. Hindi na rin ako lalaban para sa movie queen title. Magiging maayos ang lahat as long as I have you," umiiyak na sabi ni Stella kay Sander. Makikita sa mga mata nito ang selos at galit. "Enough!" agad namang sabi ni George. At galit na tiningnan nito si Stella. Hawak ni Athena ang ebidensya ng kanilang panloloko. Sa oras na magsalita ito ng tungkol doon, maaaring hindi na muling makaapak si Stella sa film industry doon at kahit kailan. At pati ang reputasyon ng kumpanya ay maaaring maapektuhan. Subalit hindi pa rin maintindihan ni Stella ang sitwasyon ngayon. Patuloy nitong sinisira si Sander. Sa lahat ng mga pangyayaring na naganap sa kumpanya,
Halos lahat ng iyon ay dahil sa kagagawa ni Stella. Hindi talaga niya malaman kung ang naging pagpili ba ni Sander dito ay naging mabuti o masama. Isip ni George. Athena, sa lahat ng ito, ikaw ay isa pa ring signed contract artist ng aming kumpanya. Kung nais mong bumalik sa industriya, hindi ka pipigilan ng kumpanya. Mahinahong sabi ni George kay Athena. Kasabay noon ay humila ito ng upuan at naupo. Subalit si Stella ang kasalukuyang sinusuportahang actress ng kumpanya. Ang reality show na ito ay isa sa maaaring maging daan upang maging popular si Stella. Mas matagal ka nang nanatili sa industriya kesa sa kanya. Magtulungan kayo at pareho kayong mabilis na magiging popular. Ano sa palagay mo? Ang pinakamagandang gawin ay magkasama kayo sa iisang shooting ng film. Ayokong mag-take advantage sa isang tao, especially Stella. Kalmadong sagot ni Athena kay George. Sumulyap si Athena sa galit na si Stella at saka muling nagsalita. Kung gusto mong sumang-ayon ako sa kanya, it's okay. Pero meron akong ilang kondisyon. Isang pilit ng ngiti ang ibinigay ni George kay Athena bago nagsalita. Sabihin mo sa akin kung ano iyon. Ano ang gusto mo? Since the company have suppressed my career for 3 long years, I think it's about time na magkaroon naman ako ng karapatan sa buhay ko. Simula ngayon, my agent and assistant ay dapat sa akin lang makikinig. Ako din ang magiging in charge sa lahat ng advertisements at scenes na pipiliin ko. If you agree to this, maaari kong subukang kumbinsihin ang deputy director na hayaan si Stella na mag-participate sa show na ito. Kung ayaw nyo naman, then forget it. Walang mawawala sa akin, but what about you? Sarkastikong ngunit kalmadong sabi ni Athena. Matagal ng pangarap ni Stella na maging movie queen at kailangan niya ng isang taong may sapat na popularidad upang maging stepping stone nito. Her work could only be said to be average at kailangan niyang umasa sa mga maruming paraan para manalo. Athena, may sariling mga patakaran ang kumpanya. Kung ang bawat artist ay magiging katulad mo, paano pa imamanage ng kumpanya ang sarili nito? At ang higit sa lahat, irerespeto ng kumpanya ang kagustuhan mo kung hindi ka sasang-ayon sa mga projects in the future. Pag-uusapan natin ang mga bagay na ito pagbalik natin, mahabang sabi ni George. Saglit na napahinto si Athena, saka napapailing na tumingin kay Sander at Stella. One more thing. Ito na ang huling beses that I would be involved in everything related to Stella. Pagbalik sa Pilipinas, ayoko nang makasama sa iisang screen ulit si Stella kahit kailan. Hindi na muling hahayaan pa ni Athena na magsamantala sa kanya ang mga ito. Napasandal sa upuan nito si George, saka nagtaas ng kamay at nagsalita. Okay, I'll approve. Maraming ngayong tanong na naglalaro sa isip ni George. Hindi pa siya nakakita ng artist na magagawang makabalik muli sa industriya all by themselves. Paano kaya nito nagagawa ang lahat ng iyon, gayong 2 tao lang naman ang laging nasa tabi nito? Pinagmasdan ni George si Athena habang palabas ng meeting room. Sander, we should keep an eye on her. Mahina nitong sabi sa kapatid. Ano kaya ang susunod na mangyayari sa tagpong ating iniwan? Ano pa kaya ang maiisip na maging hakbang ng magkapatid na Sander at George laban kay Athena? Sana po ay samahan ninyo akong muli sa susunod na yugto ng kapanapanabik nating kwento. At bago po ako tuluyang magpaalam, nais ko pong mag-shoutout sa inyong lahat. Lalong-lalo na po sa mga walang sawang sumusuporta sa munti kong channel. Ayon.
Shoutout po kay Ma'am Karina De Duyo from Sydney, Australia. Ayon, yung si Ma'am Karina. Hello po Ma'am Karina, shoutout po sa inyo. Luwinia 2020 from Saudi Arabia. Ma'am Luisita de la Cruz from Riyadh, and yung family niya po sa Lopez, Quezon. Ayon, shoutout po sa inyo. Marelu de Ocampo, Fatima Double K, Jamela Dumasil, shoutout po. Ma'am Lovelyn Plenos, Mary Jen Lumbay from KSA. Ayon, shoutout po sa inyo dyan sa KSA. Fe Maligonlina, Ma'am Remedios Solmantil, Shannon Manning, Nitz Reyes. Ayon, shoutout po. Ma'am Mir Nakatonina, Jing Rivadenera, Estrella Nicolas, Ma'am Fe Averion from Milan, Italy. Ayon, Ma'am Fe, shoutout po sa inyo at sa family nyo po dyan. Nicomeda Atehera from UAE. Delia Kinyain from Qatar. Ayon, Ma'am Delia, hello po. Shoutout po sa inyo dyan, sa lahat po ng kababayan natin po dyan sa Qatar. Irene Pascual, Jody Char from Bohol. Ayon, Miss Jody, hello po sa inyo dyan sa Bohol at saka sa family nyo po, shoutout po. Vladimir Casimo, Jen Naral, Gloria Abejero, Mir Nabalin, Ligel, ayon, shoutout po sa inyo. Renato Hernandez, Miss Sapphire, ayon, Miss Sapphire, shoutout sa iyo. Loison, Maria Candelaria Santos, Segrid Latod from Taiwan. Ayon, sa mga kababayan po natin dyan sa Taiwan, shoutout po sa inyo. Ma'am Naranjo Luz from Hong Kong. Ayon, mga kababayan po natin dyan sa Hong Kong, shoutout po. Kiel Vlogs, Teresita Arevalo from Kawit, Cavite. Ayon, shoutout po sa inyo. Ma'am Marilu Panerio, Agnes Catamora from Masinloc, Zambales. Ayon, Ma'am Agnes, hello po sa inyo dyan. Shoutout po sa family nyo po. Wuaini Storyang Pantasya, Nympha Tolentino, Andrea Jeva, Erlinda Tisoy, Jean the Best from England. Ayon, shoutout to you, Sir Jean. Vina Jane Abawag, Joy Chonimatchu, Ellen Gloria, Roxy Dayan, Ellen Simakon, Margarita Lagumbay, shoutout po, Gloria, Sir Joel Capili, Hazel Guzman, Gina Gloria, Roxy Dayan, Jenny Joy Ruiz from Taiwan. Ayon, sa mga kababayan po natin dyan sa Taiwan, shoutout po sa inyong lahat. Ma'am Evelyn Bantilio, Ma'am Babes Batalier from Singapore, Fatima Azil. Ayun, shoutout po Ma'am Eden Takan from London. Shoutout po sa inyo dyan at saka sa family nyo po. Marisa De Toito, RJ De Ocampo, Beth De Jesus, Mikay. Ayun, shoutout to you Ma'am Mikay. Elsa Dishman from USA. Ayun, Ma'am Elsa, and to your family, shoutout po. Esel Padua from Taiwan. Ayun, hello po sa inyo dyan sa Taiwan. Edna Galvez, Glenda Batanes. Ayun, shoutout po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa walang sawa nyo pong pagsuporta sa aking channel. And please don't forget to share and subscribe dun po sa hindi pa nakaka-subscribe. Ayun. At bago po ako tuluyang magpaalam, nais ko pong mag-iwan ng aking quote of the day. You know it's love when all you want is that person to be happy, even if you're not part of their happiness. Ayun. Maraming salamat po sa pakikinig. Keep safe everyone, and God bless.